Kinagat ni Tiny ang kanyang mga labi sa disgusto at tiningnan siya mula sa ilalim ng kanyang mga kilay. Naalala niya kung paano sa kastilyo, tinanong niya ang hindi nasisiyahang tanong, umalis na si Hustle sa kastilyo. Sinabi ni Emirateven Karaon na siya ay isang tao na may hindi mabilang na mga kwento. Idinagdag niya, habang nakatingin sa ibaba, na ang mga lalaking beast ay karaniwang namamana ng mga kasanayan ng mga lokal na hayop. Ipinaliwanag niya na kung minsan ay ipinanganak ang mga mutant na pinapatay kaagad ng mga beast ang mga naturang bata dahil ipinapaalala nila sa kanila ang mga sirena na sumalungat sa kanilang Diyos. Lumingon sa kanya si Tiny na nagtataka, at tinanong ang tanong, ano ang sinasabi niya? Bigla niyang idinilat ang kanyang mga mata, napagtantong si Emirateven Karaon, samantala, ay nagpatuloy na kahit papaano ay nakaligtas siya. Namuhay siya malayo sa kanyang tinubuang bayan, itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Kailangan niya ang kanyang mga katangian, kaya kusa siyang nanumpa ng mana. Biglang umubo si Emirateven Karaon, tinakpan ng kamay ang bibig. Dagdag pa niya, inilihim niya ang kanyang pagkakakilanlan. Nagsimulang maglakad si Hustle patungo sa dagat at nagtanong, may sinabi pa ba siya sa kanya tungkol sa kanya? Pumasok siya sa parte ng buhangin kung saan hinahampas ng alon. Biglang nagsimulang bumuo ng mga pattern ng tubig sa tabi ng kanyang katawan, na unti-unting bumalot sa kanyang katawan. Naalala ni Tiny kung paano nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa bibig ni Emirateven Karaon. Dagdag pa niya, kung lumalabas na kaaway siya, hindi na niya dapat isipin na labanan siya malapit sa dagat. Nagsimulang ngumiti si Tiny na may disguised excitement. Ang swords ni Shoto ay kumikinang na pula na may mga pattern ng tubig na umiikot pa rin sa paligid niya. Sinabi ni Emirateven Karaon na isa siyang killer whale. Binyantaan ni Hustle ang kanyang dalawang sword at galit na tumingin sa harapan. Lumitaw sa likod niya ang isang bahagyan na kapansin-pansing killer whale. Napaluhod si Hustle, ibinaba ang kanyang sword at nagpadala ng agos ng tubig patungo sa kanila. Sina Lunar Wolf at Tiny ay natigilan sa kinatatayuan saglit habang tinitingnan ito. Tumakbo si Lunar Wolf, iniligtas silang dalawa mula sa alon. Bumantong hininga si Tiny at pilit na pinipigilan ang sarili na mahulog. Itinaas ni Hustle ang kanyang espada sa harap niya, nagpadala ng pangalawang agos ng tubig patungo sa kanila, at hinihiling na mamatay na sila. Ang alon ay kumikinang na may kulay rosas na aura. Ang pink na glow ay pinagsama sa isang bilog, na lumikha ng isang malaking bola ng tubig na lumipat patungo sa shock. Si Tiny, tiningnan niya ito, napatulala at napagtanto na ang tubig ay nagpalakas sa pagmamadali. Espiritual na sandata, isang makapangyarihang agos ng tubig ang nagtago kay Tiny mula sa paningin. Ngumisi ng masama si Hustle. At nagtanong, yun lang ba ang nasabi niya sa disappointment na bored siya? Nakita ni Hustle ang asul na glow sa kanyang peripheral vision. Tumingin siya sa direksyong iyon at nakita niya si Tiny na nakasakay sa isang Lunar Wolf. Ligtas silang nakatakas sa daloy ng tubig. Itinaas ni Tiny ang isang hammer sa ibabaw ng kanyang ulo, kung saan lumipad ang mga puting kidlat, at sinabing mas mabuting mamatay si Hustle bilang kahalili niya. Tinawid ni Hustle ang kanyang mga sword sa kanyang harapan at pinigilan ang pag-ataking ito. Tuwang-tuwa siyang naisip na ang taong ito ay may pambihirang bilis ng paggaling. Nagpadala si Tiny ng isang malaking pagsabog ng mana na sinusubukang lusutan ang kanyang block. Inilagay ni Hustle ang kanyang mana sa kanyang swords para sa proteksyon, at napagtanto na magiging mahirap para sa kanya kung magpapatuloy ang labanan, darating ang support squad sa tamang oras. Tinabi siya ni Tiny sabay sigaw. Tumalsik ang pagmamadali sa tubig. Nagtatakang tanong ni Tiny, tumatakas ba siya? Nagkaroon ng tilamsik ng tubig at ang pagmamadali ay nawala. Galit na nagngangalit si Tiny at naikuyom ang kamao na isa daw siyang hamak. Biglang may lumaki na anino sa ibabaw niya, at gulat na tumangala si Tiny. Sinabi ni Hustle na siya ay talagang hindi pangkaraniwang bata. Isang malaking alon ang tumama kay Tiny. Sa kapal ng tubig, makikita ang isang monster killer whale, na nagsabing haharapin niya ito mamaya. Si Hustle, sa anyo ng tao, ay sumisid sa ilalim ng tubig at lumangoy sa bukas na dagat. Naikuyom ni Tiny ang kanyang kamao sa pagkadismaya at sinabing ito ay isang sumpa na hindi niya ito mahahabol sa tubig. Si Lunar Wolf, na parang kinukumpirma ang kanyang mga sinabi, ay galit na tumahol. Napatulala si Tiny na tumingin sa kanyang mga mata,
at nakita ang Lunar Wolf na tumatakbo sa hangin sa mga bukid at kagubatan. Nagtatakang tanong ni Tiny, walking on air ba ito? Ipinakita lang ba niya sa kanya ang kanyang espesyal na kakayahan? Umiling si Lunar Wolf at tumahol bilang kumpirmasyon. Nagtatakang tanong ni Tiny, kung tutulungan ba niya ito, magagamit kaya ito ng Lunar Wolf? He chuckled thoughtfully. Kinakabahang humingi ng paumanhin si Tiny at sinabing hindi pa siya handa kung paano ito gagawin. Nilinaw niya na susubukan nila ito sa ibang pagkakataon. Malungkot na ibinaba ni Lunar Wolf ang kanyang mga tainga at bamulong. Naalala ni Tiny ang mga salita ng pagmamadali, na nagsabing haharapin niya siya. Nang maglaon, inulit niya ang mga salitang ito, at maingat na tumingin sa dagat, tinanong ang tanong, ano nga ba ang pinaplano niya? Pagkaraan ng ilang sandali, si Hustle ay tumingin sa madilim na kuweba gamit ang kanyang mga paa. Siya ay gumawa ng ilang hakbang pasulong at masayang sinabi na ang lahat ay maayos habang iniisip niya ang pagtingin sa mangkukulam, sinabi niya na natupad ni Hale ang mga inaasahan. Galit na tahol sa kanya ni Hale para tikom ang bibig. Sinabi niya na si Litman ay isang hamak. Lumuhod si Litman sa kanyang harapan at sinabing ang bastos dahil tinutulungan niya ito, bagamat hindi mo ito masasabi sa kanya. Nag-aalala siya sa kanya. Binuksan ni Litman ang bag, kumuha ng tinapay at sinabing kapag hindi siya kakain, mawawalan siya ng malay. Tumingin siya kay Hale at nagtanong, ano ang gagawin nila sa monster na ito? Tinamaan ng monster ang protective dome at ito ay nabasag. Napabulala si Hale sa takot, tumingin sa monster at ipinatong ang mga kamay sa harap niya. Ang monster ay kumikinang ng maliwanag na may puting liwanag. Ginamit ni Hale si magic para patulugin siya. Masayang tumawa si Litman at nagtanong, hindi ba ito kamangha-mangha? Isang himala na nakuha nila ang monster. Kung hahayaan nila siya, makikipag-telepath siya sa kanyang ina, at kung papatayin nila siya, malalaman din niya ito. Pagkatapos ay ilang oras na lamang bago masira ang karaon. Upang mailigtas ang kanyang bayan, kailangan niyang magsikap. Galit na tumingin sa kanya si Hale at sinabing ang kanyang mga tao ay aabutan ng parusa ng Diyos. Ngumisi si Litman, sinipa ang bag ng tinapay at sinabing natamaan siya nito sa kanyang kaarawan. Galit na kumikislap ang mga mata niya, naghihiganti lang daw siya sa paglipas ng panahon. Sa isang kuweba, nagtanong si Hale, umalis ba siya gamit si magic? Lumutang siya sa hangin at tumingin sa monster. Gumawa ng spell si Hale at itinuro ang isang stream ng magic sa monster, na gumawa ng tunog. Mariing sinabi ni Hale na ang plano ni Litman ay hindi magkakatotoo sa paglipas ng panahon, si Tiny at Liam Von Peterson ay humarap sa King. Iniulat ni Liam Von Peterson na pagkatapos suriin ay natagpuan nila. Out na ang lahat ng mga gumagalaw ay mga tagasunod ng demonyo. Mahigpit na tanong ng Emira Teven Curon, paano ang Car God? Sumagot si Liam Von Peterson na ito ay binubuo ng mga bagay na ginagamit sa magical rituals. Kung susumiin mo ang halaga nito, makakakuha ka ng kalahati ng taunang budget ng kingdom. Nilagay niya ang kamay niya sa dibdib niya at gumagalang na yumuko. Napahawak si Emira Teven Curon sa kanyang ulo sa kawalan ng pag-asa at sinabi na dapat ay nag-alinlangan siya sa litmus kanina. Siya ay parehong mutant at isang tao na nasusunog sa uhaw na ipakita sa mundo kung ano ang kanyang kaya. Talagang pinatunayan niya ang kanyang husay. Naguguluhan na nagtanong si Emira Teven Curon kung bakit naging ganito ang mga pangyayari sa huli, magalang na yumuko si Tiny at humingi ng paumanhin sa pag-abala. Nalaman daw niya kay Liam na kakaunti lang ang alam tungkol sa kanyang trabaho. Hindi pa niya narinig ang tungkol kay Litman. Sinabi ni Emira Teven Curon na ito ang kanyang hiling. Naisip niya na kailangan niya ito upang maiwasan ang paghabol ng mga taong lobo. Sinabi ni Tiny na dapat ay naghinala siya. Ang mga taong ambisyoso ay hindi nagtatago. Galit na tinawag ni Liam Von Peterson ang kanyang pangalan. Iniabot ni Emira Teven Curon ang kanyang kamay, senyales na huminahon siya, at sinabing maayos na ang lahat. Tama ang sinabi niya na dapat ay napagtanto niya ng mas maaga na walang silbi ang pagrereklamo tungkol sa nakaraan. Tumingin si Emira Teven Curon kay Tiny at tinanong kung may ibang paraan upang masubaybayan ang mga tagasunod ng demonyo ngayong nakatakas na ang pagmamadali. Nakangiting sabi ni Tiny, syempre meron. Magiging maayos ang lahat kung tutulong siya. Naisip ng maliit na Tiny na may isang kahoy na kahon sa lupa na kumikinang na may madilim na aura.
Pagkaraan ng ilang oras, ang mga manggagawa ay naglabas ng mga kahoy na kahon mula sa kariton. Ang isa sa kanila na nasa loob, sinabihan ng isa na mag-ingat. Iritadong tanong niya kung ito ba ang unang araw niya sa trabaho. Si Tiny, na itinago ang kanyang mukha sa ilalim ng talukbong ng kanyang balabal, ay umakyat sa hagdan. Kumatok siya ng malakas sa pinto ng shop. Si Jay ay lumitaw sa threshold, tumingin sa kanya ng may pagtataka, humingi ng paumanhin at sinabing sarado sila sa ngayon. Kinaway-kaway ni Tiny ang kanyang kamay at tinanong kung kumusta na siya. Nilapitan siya ni Jay at nagtatakang nagtanong, si Tiny ba ito? Ngumiti siya ng malapad. Hinubad niya ang kanyang hood at ipinakita ang kanyang mukha. Tiningnan niya ang mga kahon na gawa sa kahoy at nagtanong, ano ang mga ito? Nilinaw ni Jay sa pagtatanong, pinag-uusapan ba niya ang mga bagay na iyon sa paglipas ng panahon? Binuod ito ni Jay sa pagsasabing, malinaw na sa kanya ang lahat. Ito ang dapat niyang harapin. Magkasama silang naupo sa isang kahoy na lamesa na magkatapat. Sabi ni Jay, kung nahihirapan si Tiny na kilalanin ang mga tagasunod ng demonyo, magiging komplikado ang mga bagay-bagay. Si Tiny, na inilagay ang kanyang mga kamay sa mesa, malungkot, sumagot na wala siyang demonic energy. Nagtatakang tanong ni Jay, kung ano ang ipinaliwanag ni Tiny sa pagsasabing nakipagtambalan lang sa follower si Hustle. Tumawa ng malalim si Jay at sinabing, naiintindihan niya, at may mga ganoong tao. Pagkatapos ng isang pause, idinagdag niya na nahihiya siyang makilala siya ng personal. Nanlaki ang mata ni Tiny sa gulat at nagtatanong na tumingin sa kanya. Dagdag pa ni Jay, hindi niya inaasahan na darating si Tiny. Nais niyang ipakita ang tunay na kapangyarihan ng itim na pakpak. Ipinatong ni Tiny ang pisngi sa kamay, tumingin sa gilid at nakangiting sinabing may pagkakataon pa siyang patunayan ang sarili. Napatingin din si Jay sa direksyong iyon at nagtatakang tanong, alin sa dalawa ang tumingin sa mga kahon na gawa sa kahoy. Maya-maya, maingay na inilapag ni Tiny ang isang kahon sa mesa, binuksan ang takip, sinabi niya na humingi siya ng pabor sa Emirateven Karaon. Tiningnan siya ni Jay ng may interes. Nakangiting inilahad ni Tiny ang kamay kung saan hawak niya ang scroll sa harap niya at ibinalita na kinuha niya ang natitirang kargamento. Itinapon ni Tiny ang scroll at sinabing sigurado siya na ang Blackwing ay may kahit isang eksperto na may kakayahan sa pagsubaybay. Oras na para bumaba siya sa negosyo. Napatingin si Jay sa kanya ng may pag-iisip. Inutusan ni Tiny ang mga eksperto na suriin ang buong kargamento at tukuyin ang lahat ng mga taong iyon. Tumingin sa kanya si Jay na hindi sigurado, sinusubukang tumutol. Naglabas si Tiny at naghagis ng iba't ibang bagay mula sa isang kahon na gawa sa kahoy at nagtanong, nasaan ang kanyang mga tao? Hayaan siyang tumawag sa kanila. Jay, tumulo ang pawis sa tuwa at malungkot na sinabing ikinalulungkot niyang sabihin ito, ngunit ang hinihiling niya ay mahirap tuparin. May hawak na green toad si Tiny na kinuha niya sa kahon. Niyakap niya ito ng mahigpit sa gulat, nagtatanong, bakit? Sinabi ni Jay na sinubukan na nilang gawin ito, ngunit sila ay masyadong maingat at nilinis ang lahat ng ebidensya pagkatapos ng kanilang sarili. Malungkot siyang sumimangot at tumingin sa ibaba. Napahawak si Tiny sa kanyang ulo at sa kawalan ng pag-asa, sumigaw ng tanong, napagdaanan ba talaga niya ang lahat ng paghihirap na ito sa walang kabuluhan? Ikinonekta ni Jay ang mga daliri ng magkabilang kamay at tumingin sa gilid. Ang takot na pulaka ay napasigaw din kasama si Tiny. Sabi ni Jay, hindi naman. Si Tiny, hawak ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay, ay tumigil sa pagsigaw at pagiyak, at sinulyapan siya ng may interes, nagtatanong kung ano. Iniulat ni Jay na halos lahat ng mga gamit ng mga demon followers ay nasa kanila. Tiningnan niya ang maraming kahon at sinabing marami iyon. Hindi ka makakapagbenta ng ganoon karami ng sabay-sabay. Nakangiti niyang dagdag, na halos lahat ng kailangan para sa ritual ay nandoon. Nagtatanong na tumingin sa kanya si Tiny, naghihintay ng paliwanag. Sinabi ni Jay na minsan, pagkatapos makaligtas sa sunog, sinimulang maingat na hulihin ng lungsod ang lahat ng may dalang artifact. Itinaas niya ang kanyang hintuturo at idinagdag na ito ay walang kinalaman sa mga materyales Tiny. Nanlaki ang mata niya sa gulat.